strengthened by the sharing of a businessman and motivational speaker, Mr. John Paul Lanot. The family of Mr. and Mrs. Alfred Lau will lead us in the family prayer. Magandang buhay po sa ating lahat. Buhay na nais ng Diyos, maging maligaya, malaya, at maging ganap. Hindi pangkaraniwang buhay. Kaya salamat po, narito kayo upang alagaan ang handog sa inyo ng Diyos. Buhay. Buhay sa ayon sa pananaw ng Diyos. This is what we seek for. That's why we are here. We are not contented. Hindi tayo kontento. Oo, masaya tayo. Successful tayo sa buhay. Pero there's something that we are looking for. And so, thank you for being here. And so, we are now in the second word of the 7 last words of Jesus. Today, you will be with me in paradise. Alam po ninyo, there are 7, phrases that were put together so that in the hope our faith could be strengthened. So ito po ang dahilan kung bakit tayo walang sawang every year we keep on meditating the 7 last words of Jesus. They were uttered in the last moments of His human life. When somebody says something before he dies, it is something very precious, something important. Sa ating kultura, kapag may namamatay na tao, pinapakinggan natin yung kanyang sinasabi. At sagrado yun. Kahit anong mangyayari. Kanina ating pinag-uusapan na napakahalaga po ang mga salitang iniiwan, binibitiwan ng isang taong namamatay. Sagrado. Pinapakinggan natin ang mahusay para maisabuhay kung anuman ang kanyang habiling. Yan po, that's in the case of human beings. Now, the words that we are contemplating, the words that we are trying to meditate, hindi lamang po galing sa isang tao. It is the Word, eternal Word. Through Him, everything exists, everything is sustained from the beginning. So itong salita ng Panginoong Diyos, hindi makukulong. That's why the words that He spoke, they were not buried in the tomb when He was buried after He died on the cross. Dahil ito po ay tinatawag nating salitang buhay. Kaya hindi makukulong, hindi natin maiilibing. And so, among the 7 last words, the others are marked, are filled with human frailty, violence, separation, apparent defeat. Pero ito pong pangalawa, the second word, today, you will be with me in paradise. Punong-puno ng pag-asa. It's different from the other words. And so, allow me to share with you 3 important lessons that we can draw from this second word. First, today. Ngayong araw nito, makakapiling kita sa paraiso. Today is what?
Good Friday. Hindi pa muling nabuhay si Jesus, and yet He already promised eternity, paradise to the repentant thief. Bakit? Because God has a different sense of time. Ibang pag-isip ng Diyos tungkol sa oras. God cannot wait when we speak of the grace of salvation. Bago ka pa nagsisi, pinatawad ka na ng Panginoon. Bago mo pa siya hanapin, before you try to seek for God, He is always there beside you, looking for you. God has a different sense of time. He wants to be with you. He wants to be close to you. Today is the opposite of yesterday. Kahapon. And sometimes we don't grow in our intimacy with Jesus because we always look back to the past. Sometimes it pains me, sasabihin sa babae, Bishop, I've not been going to church for 10 years because I just committed something very serious. I aborted my child. Sabi ko, why did you let your self-pity, put you down? God speaks about the future. He does not look at your past. He's more concerned about what you can become. Yan ang naisip ng Diyos. Hindi kung anong nakaraan mo. Kahit napakadaming kasalanan mo, wala sa Kanya yon. Ang Kanyang naisip, binigyan ka ng maraming kakayahan. Gifts so that you can make something out of your mistakes. So ito po ang isa sa mga sinasabi, even in our history as a church, marami po sa ating mga saints, great people whom we consider model, they had turbulent years. The father of our faith, who is the father of our faith? Abraham. Before he was close and he proclaimed one God, he believed in many gods. And yet God tried to touch him, to search for him, until he made his commitment to the one true God. David was a murderer, adulterer. And yet when he realized how much he offended the Lord, he became a man after God's own heart. Paul was a persecutor of the church. He was responsible for the death, for the imprisonment of some early Christians. And yet, when God touched his heart and he reflected on his life, he embraced Christ, he became a new being. So my dear friends, sana po wala nagiging sagabal. God wants you to grow. Don't worry about the future. He wants you to consider what you can become with the help of His grace. Today, you will be with me. Yan ang pangako, yan ang pangarap ng Diyos. Sana tumugon tayo. We go to the second part. You will be with me. Okay? God wants us to be with Him. And yet sometimes we are not that contented. Like the apostles, each one of them claimed that they will be faithful to Jesus. During the crucifixion, how many were there? Isa. Where are the rest? They're gone. And yet, there are two thieves. Mayroong dalawang criminal doon. They were there not because they wanted to, but by circumstance. Pero may ibang milagrong nangyari. Yung isa, he was trying to challenge Jesus. He was after a God of convenience. Kung ikaw ang Diyos, bakit hindi mo kami ligtas at iligtas mo ang sarili mo?
So I'm sure the first criminal was just after anybody, any God who would help him, get him down from the cross. But the second criminal is quite different. He realized that somehow he was at fault and he humbled himself. And he had a deep respect for God. Sabi niya, wala ka bang isip kung tayo nakapako? Ito ay dahil sa ating mga ginawang krimen. Itong taong ito, referring to Jesus, siya ay walang ginawa. And so he goes to Jesus and tells him, Lord, remember me when you are in paradise. Sagot ng Panginoon, you will be with me today. So my dear friends, there are two ways of relating with Jesus, with God. Sometimes we are like the first criminal. When we are in trouble, God, take me out of here so that I could believe in you. And yet we are challenged to be with Jesus even in the midst of suffering, because when we look at the cross, we just don't look at his painful death, but we also remember what he has done for us. Kadalasan tayo nakakulong sa present, sa ating dinadaan na problema. So we are always asked to choose, to imitate the first criminal. We challenge God when we have problems. And yet, we can embrace any God who will liberate us from our situation. We are asked to look into the disposition of the second criminal. He realized his mistakes. So he said, I want to change my life. I want to straighten my life before I die. Because he has respect for God. And so, proclaiming God's mercy and compassion, he said, Lord, please remember me. I know you are merciful and compassionate. And so, my dear friends, we are asked to be like the second criminal. We are told there are two criminals crucified with Jesus, and yet sometimes we say, according to the tradition, there is the good thief. Bakit kaya? Kasi dinakaw niyang paraiso sa maiksing sandali. Like a thief, he stole paradise. And yet, we don't steal paradise. Paradise is a gift from God. So we go into the third point. Paradise. Ano bang nasa isip mo kapag paradise ang narinig nyo? The word paradise is a Persian word that comes from a Persian word that means a walled garden. Kaya kapag naisip natin si Adam and Eve nasa paraiso, they are in the midst of beautiful flowers, plenty of vegetation, fruit-bearing trees, masayang masaya. And that's the wish of God. That's the will of God. God wants us to be happy. He takes delight in us. And yet, sometimes we fail to realize that to embrace God is to embrace also pain and suffering. We just don't embrace a smiling Christ. We embrace a crucified Christ. That means sorrow is part of our life as a disciple of Christ. You know why? Because sorrow will give us more space in our hearts to be grateful to God for all His blessing and His graces. So my dear friends, these are the three important things that I want you to pray over. Today, God would always is concerned not about your past, but about your future, what you can become. Sana hindi buhay sa ating kaisipan yung ating nakakaraan, tapos panay yun ang ating hinahalukot. No. God says, tama na yan. Look
forward. I have given you charism, I have given you graces by which you can mend your life. So the second is, God wants us to be with Him. So, meron pong napakagandang kwento na ang relasyon natin sa Diyos, it's like a rope. Okay? When we sin, it is caught, the relationship. But God ties the both ends together. Pinagdudugtong niya. At kapag pinagdugtong mo yung yung naputol na tali, what happens when you make a knot? The rope becomes shorter. God comes closer to you. Wow! Lord, who am I? Yes, God takes delight in you. So let these words of Jesus always resound in our hearts, in our ears. Today, you shall be with me, for I am always with you. Amen. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si PJ at bago po ako magsalita, aanyayahan ko po kayo, pakitaas po ang kanang kamay. Ayan, pakitaas po lahat ang kanang kamay. Tapikin niyo po ang nasa kanan niyo, sabihin mo sa kanya, magandang hapon sa iyo. Ayan. Kaliwa naman po, kaliwa naman. Kaliwa naman. Ayan po, kaliwa. Tapikin mo po nasa kaliwa mo, sabihin mo sa kanya, mas maganda ka pa sa hapon. Ayan. Okay, kanan po ulit, kanan po ulit. Balik po natin sa kanan. Pakitaas mo ang kanang kamay. Ayan. Pakitapi ka nasa kanan mo, sabihin mo sa kanya, buhay ka pa ba? Kaliwa naman po, kaliwa naman. Tapikin niyo po at pulsuhan nyo na lang yung katabi nyo sa kaliwa. Tingnan nyo kung tumitibok pa. Mainit pa. Okay po. So, gaya nga po ng pagbati ni Bishop, mabuhay sa inyong lahat. So, magandang hapon po. Ako po si PJ. Isa po akong speaker, isa po akong trainer. No? I-share ko po itong experiences ko. Isa po akong trainer, isa po akong teacher, at pinadadala po ako ng gobyerno natin sa iba't ibang parte ng buong Pilipinas para po magturo ng business at bigyan sila ng motivation na magnegosyo, ganyan. At nakakatawa po, isang beses ay nasa Samar ako. Kakatapos lang ng Yolanda, 1 year after ng Yolanda. Sabi ng isang negosyante doon, dating negosyante, sabi niya, Sir, ano bang aabutan ko dito? Sir, ano bang problema nyo? Ano po bang negosyo nyo? Sir, wala na nga ako negosyo, nasira ng lahat. Ano po bang magandang negosyo dito? Sabi ko muna, sandali, ano po ba ang meron dito sa inyong lugar? Sabi niya, lubak. Daming lubak dito. Ganun po ba? Ito po, magtayo po kayo ng vulcanizing, itabi nyo sa pinakamalaking lubak. Bakit po? Kapag kami dumadaan, pam! Nalubak. Lapitan mo, Sir, vulcanize. Ayan. Nakakatawa naman po ito. Galing po ako 2 weeks ago sa Taguig. Tinanong ko sa kanila, bago tayo magnegosyo, kailangan alamin natin kung anong meron sa ating lugar. Ano po bang meron meron dito sa lugar mo? Sabi ng isang pilosopong teenager, sabi, daming pangit dito. Sabi ko, sige, kung maraming pangit dyan, anong negosyo ang dapat mong buksan? Parlor. Sabi ko, magpasalamat ka sa Diyos at nilagay niya yung mga pangit dito. Tama po ba? Para maging maunlad ang iyong parlor. So yun po, isa po akong teacher, isa po akong motivation speaker, at ang trabaho ko po talaga ay magsalita. Pero hindi po ako nagsimula ng ganito agad. Sino po dito ang mga magulang? Taas ang kamay. Magulang. Yan po, taas ang kamay. Panindigan niyo yan. Sige po, taas ang kamay. Yan. Sino po dito, di lang mga magulang, sino po dito ang merong anak na sobrang kulit? Taas ang kamay. Maingay, kinakausap ang sarili, kakanta. Akala mo may kausap sa CR, sarili na lang pala. Sige po. Alam niyo po, ako po ang anak na yun. Nung bata po ko, ganun po talaga ako. Ang hili ko, yung ginagaya ko yung boses ng nanay ko. Yung tipong, kumain ka na ba? Kumain na. Ganun. Yung tipong, yung pinapanood ko po sa TV, wrestling. Kaya tuwing naliligo ko, anong ginagawa ko? Macho Man Randy Savage! Hulk Hogan! Ganun. So akala ng tatay ko, sino kausap mo dyan? Wala, ako lang. So isa po akong maingay na bata, to the point na, sarap sipain. Ganun, level. Isang pong beses,
Maingay po yung buong klase namin. Grade school ako noon. Maingay. Dumating na yung teacher. Sabi ng teacher, quiet! Quiet! Di syempre, tahimik. Hindi naman ako. Kita ko lahat tahimik eh. Sinigaw ko, tae! At nagtawanan lahat. Sabi ng teacher, Lanot! Labas! Pinapalabas po ako. Napagalitan ako ng teacher dahil ang ingay-ingay ko raw. Nakalimutan ko na yun. Kuha na ng grades, nagkaroon ng meeting ng nanay ko at ng teacher ko at kinuwento yun sa nanay ko. Pag uwi ng nanay ko, sabi niya, PJ, mag-usap tayo. Sabi ko, oh, bakit? Bakit? Ano meron? Pinalabas ka raw ng teacher mo? Sabi ko, kailan? Kailan? May sinigaw ka raw. Sabi ko, ano? Sabi niya, sumigaw ka raw. Bakit naman sa dinami-dami ng isisigaw, yun ang napili mo? Sabi ko, Ma, gusto ko lang naman kasi mag-entertain. Gusto ko lang naman lahat natatawa. Tapos sabi niya, gano'n, gusto mo mag-entertain, gusto mo mapatawa ang lahat. Sige anak, ipagpatuloy mo yan, yayaman tayo dyan. Ngayon po, nagulat ako sa reaksyon ng nanay ko. Sandali, wait. So ibig sabihin, pwede ko ituloy ito? Sabi niya, oo, pwede mo ituloy. Pero sa susunod na magpapatawa ka, dapat pati teacher mo tatawa. Dapat lahat tatawa. Ilagay mo sa tama yung pagpapatawa mo. Yung kaingayan mo, gamitin mo sa maayos. Alam mo po, yun po ang isa sa mga turning points ng buhay ko. Dahil yung kaingayan ko pala ay pwede kong gamitin para yumaman daw ako. So lahat po ng birthday party sa school namin, ako yung nag-host. Ayan. Anong ginawa ako? Isang beses po, merong isang banda tumugtog sa school namin. Sabi nung band leader, oh, before I go on stage, I want someone who will introduce me. Someone who will VO, voice over. Sabi niya, can anyone do that? Sabi ko, sabi niya, oh, ikaw, have you done this before? Sabi ko, yes. Sabi niya, where? In the CR. Sa CR kasi doon. Sabi niya, sige, fine, good enough. Ito po. Nung tutugtog na sila, nasa likod po ako, nasa backstage. Sabi ko, ladies and gentlemen, please give it up for... Tapos inintroduce ko po yung banda. Lumabas ng vocalist, thank you very much for having me. Before anything else, pumunta siya sa akin, ano to, wrestling? Bakit po? Kasi yun ang aking talent. Manggaya ng boses, mag-announce. Ngayon po, biruin mo yun, yung pag-iingay ko pala ngayon ay nagamit ko sa mabuting paraan. Naging host po ako ng mga events. At isang beses, nag-host po ako, ang organizer isang British, no? Isang British. Sabi niya sa akin, ino-orient niya ako sa backstage. Sabi niya, PJ, when you go upstage, you don't have to talk too much. All you have to do, say the name, go down, go to the backstage, have tea with me. You got it. Sabi ko, I got it. Sabi niya, hey, why do you talk like that? Are you Brit? Sabi ko, no, I'm Filipino. Where'd you learn to talk like that? Sabi ko, Harry Potter. Quidditch. So, bakit po? Kasi mahilig ako manggaya ng boses at yun pala ay pwedeng gawing trabaho. At alam niyo po kung anong trabaho ko ngayon? Isa po akong voice actor. Isa po akong voice talent. Sa mga commercials, yung mga per DTI NCR permit number 063 series of 2014. Ako po yung mga yan. Ayan. Ano pa? Kapag kami kasal, merong debut, merong patay. Ako po ang host. At ano po, ngayon, ang ginagawa ko, isa po akong teacher, isa po akong motivational speaker. Nakakatulong po ako, binibless po ako ng Panginoon sapagkat nagagamit niya po ako to spread His love, to spread His word. Pero hindi ko po magagawa ito kung walang nagbago sa akin, kung wala pong nagsabi sa akin na baguhin ko yun. Gaya nga, di ba, si Dimas, sinabi niya, alalahanin mo ako pag hari ka na. Ang sabi niya, truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Binago niya si Dimas at the last moment. At ngayon po, minsan nagkakaroon ako ng crossroads sa buhay ko. Minsan iniisip ko kung tama ba itong ginagawa ko. Isa pong beses, sino pong nag-MRT dito, taas ang kamay? MRT, LRT, taas ang kamay. Very good. Okay po. Isa pong beses, galing po ako sa isang trabaho. Hirap na hirap po ako sa paggawa nito kasi minsan, yung mga hosting projects ko po ay may bayad, minsan wala. Galing po ako sa isang trabahong walang bayad. So, ang pera ko na lang po ay 14 pesos.
Galing po ako sa Taft Avenue Station, uuwi po ako sa may amin sa may GMA Kamuning. Noon po ay 14 pesos yung fare. Naalala niyo ba yun? 14 pesos. Ang pera ko na lang po ay 14 pesos. Pag akit ko po ng MRT, may nakita akong bata, nangingisay. Talagang nanginginig siya, tapos nakaganyan siya sa tiyan niya. Sabi ko, oh, ano nangyari sa'yo? Siguro itong mga batang to, mga 6 years old, ganyan. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, kuya, anong araw na po kung hindi ko makain, kuya? So, umiiyak. Sabi ko, sandali. Bakit ka sa akin nagpakita? Bakit sa akin? Wala rin akong pera eh. Sabi niya, talagang umiiyak sa tos, kuya. Talagang gutom na po ako. Sabi ko, sandali. Wait lang. So, ang ginawa ko po, umakit po ako sa taas. Di ba meron mga tindahan doon sa MRT? Bumili po ako ng waffle. May waffle, di ba? 10 pisong waffle. Sabi ko, Lord, Diyos ko, paano ako uwi nito? Ang MRT po, mula Taft hanggang GMA Kamuning, nasa 9 kilometers. Okay, 9 kilometers. Ang usual po, nalakad ng tao, pag mabilis, 3 kph. Pero kapag normal lang nalakad na ganyan, 2 kph. Kung 9 kilometers ang layo at maglalakad ako ng 2 kilometers, mahigit 4 na oras ang lalakarin ko. Hanggang GMA Kamuning lang po yun. Lalakad pa ako, papunta sa bahay namin. So siguro mga 5 hours ako maglalakad. So sabi ko, Lord, 10 piso na wala na, binili ko na nitong waffle. Maglalakad na lang ako. Ngayon, pagbaba ko, nakita ko yung bata, buhay na buhay. Anong ginagawa? Nagkakarakrus. Tapos, sorry po, anong natalo siya, sabi niya, walang niya ka, buwisit ka mandadaya, kasi sinipa niya sa buka yung kalaban niyang mas bata sa kanya. At di siyempre ako, nanginig na ako ng isa, na ako doon. Wala na akong pera. Yung huling 10 piso ko, ginastos ko na dito. Tapos ngayon, nakita pa ako ng bata, sabi niya, kuya, para sa akin ba yan? Lumapit ka na sa akin, bigay mo sa akin. Ako pa daw yung pumunta. Nanginginig na ako. Tapos sabi ko sa kanya, alam niyo po, sa sobrang kabakot, sa sobrang galit, at dahil bata siya, isa lang po ang nasabi ko. So, tanong niyo po sa akin, ano? Tanong niyo sa akin, ano? Ang nasabi ko lang sa kanya, pangit, yun lang. Dahil bata eh. Ngayon po, umakit ulit ako doon sa tindahan. Sabi ko, hindi ko naman po nagalaw ito. Pwede ko po bang isoli? Sabi, sige, akin na. Pagbigay ko, nalamuta ko pala. Sabi niya, sir, durog na po. Hindi ko na po maibibenta to. Kainin niyo na lang po. Sabi ko, ano ba yan? Lord, ano ba? Tutulong na nga lang ako. Ito pa nangyayari sa akin. So, ginawa ko po, naghanap po ako ng CR kasi gusto ko po maghilamos. Doon naman po sa lugar na yun, medyo public yung mga CR. Alam niyo naman po, di ba? Pag try kong maghugas ng kamay, walang tubig. Basag yung salamin. Alam niyo po, eto, sa sobrang awa ko sa sarili ko at gusto ko makita yung sarili ko, alam niyo po yung urinal na panglalaki, tama po ba? Wala pong flush, barado pa. Meron pong ihi na hindi ko alam kung gaano nakatagal doon. Hindi po siya yellow, orange na siya. Matagal na siyang nandun at dinignan ko po yung sarili ko, Lord, paano ba ako uuwi? Kasi ayoko po maglakad, ang layo po, mainit. Nakita ko po na barado yung urinal. Tanong niyo po sa akin, ano ang nakabara? Tanong niyo sa akin, ano? Pera po. Tanong niyo sa akin, magkano? May nakabara pong 10 peso coin. Ngayon, sabi ko, Lord, thank you, pero grabing pagsubok naman ito. Ngayon po, ngayon, question, hindi ko po alam kung gaano nakatagal itong 10 pesos na nandun sa loob ng urinal na yun. Pero po, ang tanong ko sa inyo, magkano na lang po siya pag kinuha ko? Magkano na lang po siya pag kinuha ko? Magkano po siya ngayon? 10 peso ko eh. Pag kinuha ko siya, may tatanggap pa rin ba nun? Magkano na lang ang halaga niya? 10 pesos pa rin. Tama po ba? Dahil ang 10 piso ito, loyal siya sa objective niya. Maski ano ang nangyari sa kanya, maski ano ang kanyang nakalipas, ano ang kanyang nakaraan, 10 pesos pa rin siya. Tama po ba? Yon ang pagpapahalaga niya sa kanyang buhay. Kaya sabi ko, Lord, uuwi ako. Anong ginawa ko? Huminga ako ng malalim. Tumingin po ako sa taas at kinuha ko. At dahil hindi ako nakatingin, nakaukaw ko pa po. Asa na ba yun?
Nung ibinayad ko po, sabi ko, Jimmy, kamuning, problema mo na yan. So ano pong sinasabi natin? Opo, marami pong pagsubok sa buhay. Tama po ba yon? Kung naniniwala kayo na ginagawa nyo ang purpose na binigay sa inyo ni God, hindi kayo magkakamali. Tama po ba? You could never go wrong when you are doing right. Tama po ba? Tapikin niyo po ang nasa kanan niyo. Tapikin mo siya. Tapikin mo siya. Paasipin ka ng kamay mo. Tapikin niyo siya. Sabihin mo sa kanya, tama ka talaga. Kaliwa naman po. Tapikin mo sa kaliwa mo. Sabihin mo sa kanya, minsan mukha kang may tama. Joke lang. Joke lang. Pakitaas po ulit ang kanang kamay. Tapikin mo na sa kanan mo. Sabihin mo sa kanya, masaya ako kasama kita. Kaliwa naman po, tapikin mo na sa kaliwa mo, sabihin mo sa kanya, you will be with me in paradise. Thank you po very much. Ako po si PJ Lano. Thank you po. Thank you.